Maraming beses na ako na-overdue at sobrang dami ko ding mga natatanggap na mga pananakot at harassments galing sa mga OLA or online loan applications, online lending applications. At sa video nga na to, i-share ko sa inyo yung top 6 strategies na ginagawa ko nga para maiwasan ko na ma-stress dyan sa may mga harassments na yan. So kung ikaw, lagi kang nangungutang, dyan ka kumakapit sa tuwing nangangailangan ka ng budget, panoorin mo yung video na to hanggang dulo at sana makatulong din sa inyo. Pero kung bago ka pa nga pala dito sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe and pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. Dahil namimigay nga ako ng 100 Gcash pang load sa mga laging active dito sa ating kada upload. Ayan, mag-like, share, and comment dahil nakikita ni YouTube kung sino yung pinaka-active every week. So pag nakita niyo yung pangalan niyo dyan na may bilog, i-PM niyo na ako agad sa FB page ko. So umpisahan na nga natin ang unang-unang ginagawa ko na dati hindi ko ginagawa. So ngayon, para makaiwas talaga, hindi talaga ako ma-stress. Dahil yes, na-overdue ako, pero hindi ko naman yun tinatakasan. Ang gusto ko lang, ayan, payapa pa rin yung isip natin na makapag-isip kung saan tayo kukuha na maipambabayad sa may na-overdue natin. Para nga hindi ko mabasa yung mga harassments na yan, gumagamit ako ng ibang SIM or ibang phone. So, meron ako separate na phone and, ayun, separate SIM sa may talagang ginagamit ko. At yung mga nandun nga sa may phone na yon, yun lang yung ginagamit ko na mga pang-loan. So, kung kayo nagbabala kayo, wag nyo gamitin yung nagbabala kayo mag-loan or kung baguhan pa lang kayo na mangungutang online, natakot kayo ma-harass at pati na rin yung kapamilya nyo, kung takot kayo na ma-text yung mga katrabaho nyo, yung boss nyo, gumamit kayo ng ibang SIM. So, ganun lang kadali. So, ayun, pagka meron kayong na-overdue, malapit na yung due date nyo, hindi na nga nila makokontak kung sino yung mga hindi mo inilagay as contact references. Dahil, syempre, limitado lang yung ilalagay mo dyan sa may SIM na yan. So, 5 contact lang. At make sure nakapamilya mo lang din para alam mo kung sino yung makokontak sa kanila or hindi. Para alam mo kung sino yung papaliwanagan mo kung bakit sila nakakatanggap ng mga harassments din kahit na hindi naman sila yung nangutang. So, yun yung number 1, gumamit ng ibang SIM or ibang cellphone. At limitahan lang kung ilan yung nasa may phone book, 3 hanggang 5 contacts lang. So yes, yan yung ginagawa ko nga. Para hindi ako nai-stress sa may sobrang dami ng tawag at kung ano-anong mga pananakot na babayaran naman natin talaga yon. Ang ayaw lang natin yung marindi yung utak natin kakabasa sa mga kung ano-anong pananakot nila. At ang pangalawa nga na ginagawa ko is syempre doon ako sa may mga walang matatanggap na mga harassments. Syempre, maiiwasan